What's up mga kamarix, bagong araw, bagong vlog na naman tayo, ano. So birang-bira tayo makapag-upload ng ating video dahil busy tayo sa ating trabaho. Siyempre kailangan nating maghanap buhay dahil hindi pa naman tayo pa sumasahod dito sa ating YouTube channel, kaya nagtatrabaho tayo at tama-tama naman, at di off ko ay nakagawa tayo ng video ngayon. Nandito tayo sa may Dolomite sana at may nakikita tayo dito na naliligo, ano, sinita ng Coast Guard, saka may gwardiya na rin na parating. Ayun, no, naliligo. Nagtampisaw na. Andito yung isang guard, oh. Yan, sinita niya yung yung mga naliligo. Bawal pa kasi dito maligo sa area na to. Kaya ayan, bihis na sila. So, kung napapansin nyo sa dagat natin ay medyo may mga kalat, wala tayong nakikita dito na naglilinis ngayon. So, ang oras natin ngayon ay nasa mga bandang alas 12 na. So, hindi tayo nakapag nag-time check kanina. So, basta bandang alas 12 na. Ayan. So, napasugod lang tayo dito dahil sa may napanood tayo sa social media kay Congressman Terry Guidon na pinaimbestigahan tong Dolomite Sand dahil sa overprice, at ito raw yung sanhi ng pagbaha dito sa Maynila. So, hindi ko alam kung nagpapansin lang si Terry Guidon kasi taga Bicol yun, wala naman siyang alam dito sa Maynila. Pero sa palagay ko, diyan siya nagkakamali. Itong area kasi na ito ay tambak to ng ng basura. Ang daming basura dito, lalo na pag mga may bagyo. Puro basura yung makikita mo dito sa may Baywalk. So ngayon ay nagiging presidente si former President Rodrigo Roa Duterte, ay pinapaayos niya itong Dolomite Sand at pinatambakan niya, tinambakan ng buhangin, at maganda na siya at nagiging tourist attraction na siya. So, ito yung hitsura ng ng Dolomite Sand. Yan. So, maganda rin yung mga tanawin dito kasi nandito tayo sa may gilid ng Ruas Boulevard. Makikita natin yung mga matataas na building, Tapos sa may bandang dulo naman, makikita natin yung Formation Rock. So, magandang tanawin dito. Tapos ito pa yung mga pinagtuunan niya ng pansin, samantalang ang daming mga patuunan ng pansin yung flood control na yan, hanggang ngayon wala pang nakukulong, samantalang bilyong pera yung nawawala. Tapos walang nakukulong, tapos puro lang sila imbestiga. Ang daming mga tinuturo, yung mga tinuturo pa nila yung mga inosenteng tao, mga kalaban nila sa politika, yung mga tinuturo nila. Samantalang yung mga totoo talagang gumawa ng mga kalokohan, ayun, pinagtakpan nila. Napakahusay talaga, Kaya ang dami ng mga nagsasalita na sa social media tungkol sa mga katiwalian na ginagawa nila, dahil sila naman yung namumuno, sila yung namamahala, hawak nila yung batas. Kaya walang magagawa yung mga tao kundi antayin na lang yung 2028 sa eleksyon. Yun na lang yung tanging pag-asa ng taong bayan, kasi sa ngayon wala talagang magagawa dahil puro pagtatakip, para puro diversion yung nangyayari. Pero mo sasabi na na ito raw yung dahilan ng pagbaha. Ang problema ang problema talaga diyan sa may bandang Piduhit papunta diyan sa may UN. Ang problema talaga diyan ay mababaw yung drainage, tapos puro basura pa. Puro basura pa yung mga kanal. Kaya barado na yung mga drainage. Kaya doon naglilikha ng baha. Kaya dapat ang gagawin dyan ay laliman yung drainage. Tapos ikukunik nila yan sa may Ilog Pasig. Doon na pupunta yung drainage na yan. Hindi sana maiwasan sana yung pagbaha. Pero ang daming ang dami ng pera na nasasayang, napupunta diyan sa flood control na yan, tapos ampaw naman yung gawa, di ba?
ito si Congressman Terry Godon nagpapansin lang to para dong si Trillanes. Si Trillanes naman hindi naman to kilala mga year 2004, hindi naman kilala to si Trillanes eh. Nakilala lang siya doon sa yung sa Oakwood mutiny nila nung time na yon, nung gusto niyang patalsikin si former President Gloria Arroyo. Kaya doon siya nakilala. So nung time na yon, alam ko yung sitwasyon na yon. Kumbaga yung pinsan ko, shoutout pala sa iyo, pinsan Ramil ng Cebu. So siya yung nag-info sa akin na baka raw makapunta siya ng Maynila dahil isa siya sa na-recruit para mag-a-class dito sa Maynila. So pasusuotin lang sila ng uniforme kasi yung pinsan ko hindi naman yun sundalo. So magsusot lang sila ng uniforme, pahawakin sila ng baril diyan sa hindi naman sinabi kung saang area. So yun ang nangyari yung sa Oakwood yung panahon ni Trillanes dati. So kung alam ko yung istorya na yun kasi diyan lang ako sa Landmark nagtrabaho. Tapos yung Oakwood na yan, diyan yun sa harapan ng Glorieta, yun sa may plaza ng Glorieta. Tapos yun nga, doon sila pumwesto tapos lumipat sila doon sa may peninsula, doon sa may 5-star hotel diyan sa may Ayala. So ang dami tinira na sila ng mga sniper. Parang yung sniper hindi naman sila totally tinarget. Parang lang sila, nagpaparamdam na yung mga sniper. Hindi sila gumante kahit meron naman silang machine gun, mga high power gun sila Trillanes. Hindi sila gumante kasi nga yung mga humawak na mga baril mga naman yun, mga sibilya naman yun, pinapasuot lang nila ng mga uniforme. Yun ang totoong istorya. Yung pinsan ko, yun yung makapagsabi niyan kasi isa siya sa na-recruit, taga Cebu. Yun nga sinasabi niya, pinsan baka makapunta ako ng Maynila kasi isa ako sa na-recruit na ni Trillanes na mag-a-class diyan sa Maynila. So hindi naman siya natuloy na makasama. Kaya kung napapansin nyo ay nagpuputukan na nung time na yon, pinapaputukan na sila, pinasok na sila ng armored car sa loob ng peninsula. Hindi sila gumante kasi nga yung mga humawak ng mga baril, mga sibilyan. So ang mga pinuno, ginamit lang nila yung mga sibilyan. Yun lang. Hindi naman talaga mga sundalo yung mga kasama ni Trillanes. Mga recruit lang yun. So kahit pala ang akala natin yung mga nare-recruit na mga nagrarally lang, yung mga marami sa mga kalsada, yung mga nare-recruit nila, yung mga nakatira sa mga squatter. Hindi pala, pati pala yung mga nagpapanggap na sundalo. Pwede rin pala yung ganun So parang ganun yung ginagawa ni Terry Godon, nagpapansin lang siya sa social media. Siguro may balak siguro tumakbo to ng senador kaya siguro nagpapansin. Pero pagkakalam ko ay isa to sa tinanggal ni former President Rodrigo Roa Duterte nung siya ay nagiging presidente dahil ang pagkakaalam ko ay lagi siyang lumalabas ng bansa para nag-aaksaya ng pera. Kaya siguro siya gumante. So, yun lang mga kamaris So, napasugod lang tayo dito para mag-update sa inyo na yung Dolomite Sun ay okay pa rin. So, may makikita na tayong naglilinis sa may bandang dulo kasi kanina nung dumating tayo wala pa mga naglilinis at maraming kalat dito sa may dagat. So, ipapakita ko sa inyo. So, yung area na yan ang Formation Rock. So, makikita natin dito sa may tabing dagat na may mga kunting mga basura. Ayan. So kanina nung dumating tayo ay wala pang mga tagalinis. Kaya marami pa mga kalat dito pero mild na kalat lang naman. Tapos may makikita tayo sa may bandang dulo na may naglilinis na So ang oras natin ngayon siguro mga alauna na. So isusum lang natin para makita nyo. Ayan. May mga naglilinis na sa may dulong bahagi dito sa may Dolomite Sun.
So yun, mga kamarik, sana napakita ko na sa inyo yung Dolomite Sand na maganda pa rin tingnan. Masarap dito tumambay, magpatanggal ng stress, ng pagod. Napakaganda dito mag-relax dito sa may Dolomite Sand, lalo na sa bandang hapon. So sa ngayon ay wala ganong gumagala kasi medyo tirik yung araw, pero medyo maulap na, parang ulan. So dito na natin tatapusin ang ating video, guys. Thanks for watching. Bye bye.